pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Helicopter ng Philippine Air Force nag-emergency landing sa Taytay, Rizal. Mga residente, laking pasasalamat na hindi sa bahay nila ito bumagsak. Itak sa lupa sa Batangas kasabay ng abnormal na aktibidad ng Bulkang Taal. Ikinabahala ng ilang residente. Presyo ng ilang isda at gulay nagsimula ng tumaas dahil sa papalapit na Semana Santa. Seguridad sa NAIA mas pilaigting dahil sa pagdagsa ng mga bibiyahe. Halos kalahating bilyong pisong fuel subsidy sa mga tsuper. Mababawasan dahil sa gastos sa pag-imprenta ng smart card. Isa sa mga pangmatagalang solusyon ni Pangulong Aquino kontra sa mahal na petrolyo, e-tricycle. Regional Wage Board, sinabing may sapat na basihan na para itaas ang sahod. Wage hike, posibleng ihabol sa Mayo 1. Rebulto ni Padre Pio sa Quezon City. Milagroso raw. Peace boat mula Japan, dumaong sa Maynila. Binabaunan ng mga Pinoy ng relief donations at mga origami. Justin Bieber, napikon sa mga paparazzi. Mga kandidata sa Miss Bikini Philippines nagpasiklaban sa Coronation Night. At Solen Yusap, kinabahan sa unang araw ng shooting ng Temptation Island. Isang rescue helicopter ng Philippine Air Force ang nag-emergency landing sa isang residential area sa Taytay, Rizal kaninang umaga. Ligtas naman po ang 5 sakay nito. Mabuti na lang at sa isang bakanting lote lumapag ang helicopter at hindi sa mga bahay sa paligid. Nakatutok po si Chino Gaston live mula sa Taytay, Rizal. Chino. Mel Mike, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon na ginagawa ng Philippine Air Force sa kung tunay na dahilan kung bakit kinailangan mag-emergency landing ang isa sa kanilang mga rescue helicopters dito sa Taytay, Rizal. Kuha ito mula sa cellphone ng residenteng si RC Lorente. Ilang segundo lamang matapos mag-emergency landing ang Air Force Rescue Helicopter sa Barangay San Isidro sa Taytay, Rizal. Agad ininspeksyon ng mga sakay ng helicopter ang buntot nito, sabay pakiusap sa mga osyusero na huwag nang lumapit. Sa video naman nakuha ni Godfrey Loyola Jr., kita ang pagdating ng pangalawang rescue helicopter ng Air Force para saklolohan ang bumagsak na sasakyan at kunin ang mga sakay nito. Agad isinakay ang mga pasaherong sinasabing nagtamo lamang ng minor injuries. Sa kwento ng residenteng si Alberto Tolentino, mababa na raw ang lipad ng helicopter nang nakita nila itong parating. Dito sa isang bakanteng lote na ito, naglanding bago tumagilid at nabali ang mga malalaking propeller ng main rotor nito. Laking pasalamat ng mga residente na hindi ito bumagsak sa kanilang mga kabahayan. Narito lang ako, hindi ako makalapit, baka magsilab eh. Nagpaikot-ikot na gano'n, pagbaksak eh, gano'n ng gano'n eh. Pagtatama na helis eh. Nakailang ikot pa siya? Nakailang ikot pa siya? Matagal. Kumambling pa? Hindi naman. Nakaniforme. Ilang oras matapos ang insidente, ipinakalat ng mga sundalo para bantayan ang sirang helicopter. Pagdating ng hapon, unti-unting pinagbabaklas ng mga aircraft mechanic ng Philippine Air Force ang tail rotor at ilang bahagi ng helicopter bilang paghahanda sa pagdala nito pabalik ng Villamor Air Base.
Mel, Mike, mapapansin yon na ang helicopter sa ngayon ay putol na ang buntot. Ito'y bilang paghahanda daw sa tuluyang pagbalik nito or pag-transport nito pabalik ng Villamor Air Base ayon na rin sa mga tauhan ng Philippine Air Force na nagbabantay ngayon dito. Sa ngayon, mananatili muna dito ang wreckage ng sinasabing helicopter pero todo bantay ang mga armadong sundalo ng Air Force dito. Batay na rin sa impormasyon na nakuha natin mula mismo sa Philippine Air Force, grounded ang lahat ng mga Huey helicopters. Ibig sabihin, lahat na helicopters na gaya nito na sa pagmamayari ng Air Force ay hindi pinapalipad muna. Batay na rin sa kanilang pakikipag-usap dito sa mismong piloto ng helicopter na ito, nakapansin daw ito ng discrepancy sa kanyang mga instrumento kung kaya't nagpasya siyang maglanding na lamang dito sa bakanteng lote. Ang problema, paglapag dito sa bakanteng lote, hindi pantay ang lupang nilapagan ng helicopter kung kaya't tumagilid ito at humampas ang kanyang main rotor sa lupa, naging sanhi ng kanyang tuluyang pagkasira. Mel. Si Mike Chino, maraming salamat. Buti na lang walang nasaktan. Salamat, Chino Gaston. Ikinabahala naman po ng mga residente sa isang barangay sa San Nicolas, Batangas ang mga naglabasang bitak sa kanilang kalsada. Ang pangamba nila, baka dahil na yan sa pag-alboroto ng Bulkang Taal. Nakatutok si Salima Refran. Live din po ito mula naman sa Batangas. Salima. Mike, nag-inspeksyon ng PVOC sa isang barangay dito sa San Nicolas sa Batangas matapos mabalita ang naalarma ang mga residente doon na makakita ng mga bitak sa lupa. Sa unang tingin, hindi mo mapapansin ang bitak sa kalsadang ito sa barangay Poblasyon sa bayan ng San Nicolas, Batangas. Ang isa sa mga residenteng sinig umalinga, kanina lang ito nakita. Kahapon daw nag-crack yan ng hapon. Kanina ulang umaga napansin gumitak. Linggo raw ng madaling araw na magkaroon ng bitak ang kalsadang ito. Kasabay ng patuloy na seismic activities ng Bulkang Taal, kaya ang ilang residente kinabahan. Nakatakot. Bakit ka natakot? Ay baka lumaki pa ang gitak. Baka mabuto sa amin. Ang PVOC nagsagawa ng ground survey sa mismong bitak. Halos 4 na metro ang haba nito at 1 sentimetro naman ang laki. Ang kinababahala pala ng mga residente, isang ground fissure o normal lang na pagkabitak-bitak ng lupa. Ang ground fissure kasi may maliwanag lang siyang paghihiwalay at karaniwan ito ay isang mahabang bitak. No, maliit na bitak. No, gusto ko liwanagin, ang ground fissure isa siyang long, narrow crack, no, doon sa ground. Okay? Ibig po yung sabihin ay walang kinalaman doon sa mga fault line. Yung ganito po, karaniwan ay kung pag-aaralang mabuti, no, since nawala naman tayong sinatawag na vertical displacement, no, at ito po ay maliwanag naman na talagang nagkaroon lang ng bitak doon sa lupa, wala itong kinalaman doon sa fault line. No. Ito ay isang natural na nangyayari sa mga lupa na nagkakaroon siya ng pagbitak, no. So, yun po yung yun yung isa sa mga posibilidad na tinitingnan natin dito. Kung magkaganon po, hindi naman siguro ganong delikado ang mga residente rito. Tama po. Kaya paalala ng PVOC. So, mahalaga na nabe-verify muna ng mga eksperto kung ano talaga yung ano man yung nagiging mga issue na bago ito ay of course ma-disseminate. Maganda na ito ay nanggagaling ang mga opinion doon sa mga eksperto. Mike, nananatiling nakataas ang alert level 2 dito sa Bulkang Taal. Subalit walang kinalaman ng pag-aalboroto nito sa mga nakitang ground fissures doon. Paalala ng PVOC, kung meron po kayong makita o maramdaman na kakaiba sa inyong mga lugar gaya ng mga pagyanig, agad itong ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. At bagamat ordinaryo lamang itong mga nakitang ground fissures sa barangay Poblasyon sa San Nicolas, ay maglalagay pa rin ng instrumento doon ng PVOC upang makasiguro na walang nangyayaring kakaiba sa lugar na yon. Mike? Salima, lilinawin ko lang. Yung bang bitak mahaba, nasa isang lugar lang ba yan? O sa iba't ibang mga kalye dyan sa San Nicolas sa Batangas? Mike, base dun sa ginawang ground survey ng PVOC, no, meron silang mga nakita doon na iba't ibang bitak nga. Pero ito ay parang dun sa isang same orientation. So parang dugtong-dugtong din naman siya. Although meron pa parang what do you call this, spaces po dun sa mga bitak na yan. No? So somehow, mahaba talaga. It's a long, narrow crack. Yun ang definition ng PVOC dito nga sa fissure. Although, it is a normal occurring event sa ating pong mga lupa.
Maraming salamat sa Lima Refran. Inaasahang lalong dadagsa ang mga pasahero sa NAIA habang papalapit ang Semana Santa. Kaya itong paalala sa mga babiyahe, magdoble ingat po kayo para hindi kayo masalisihan ng mga nananamantala. Nakatutok si Jamsi Sante live mula sa NAIA. Jam. Mel, ilang araw na lang ay Semana Santa na, kaya dito sa NAIA, puspusan na raw ang paghahanda para sa pagdagsa ng mga pasahero. Hindi lang Airport Police at Aviation Security Group ang magbabantay sa mga airport sa Maynila ngayong darating na Semana Santa. Ayon sa Manila International Airport Authority, magkakaroon din ng dagdag na pulis mula Pasay, Parañaque at NCRPO para magmatsyag sa loob at labas ng airport. May naka-uniforme at meron ding nakasibilyan. They'll be using their usual procedures, but they'll be extra cautious. I would like to suggest also to our riding public to be extra careful and extra cautious. So, yung mga masamang loob, nagkukumpulan din yan pag maraming pasahero, especially itong Holy Week season na ito. Hindi na rin daw kasi madaling tukuyin ngayon kung sino ang mga balak manamantala sa mga pasahero. Sila po ay nakabihis din pong pasahero, ganyang kagaganda sila. Nagsasamantala sila rito. Pagpasok nyo ng CR, huwag nyo pong iiwanan yung bag nyo sa ibabaw ng lababo. Lagi nyo pong dadalhin. I-report agad sa airport officials o sa hotline ng ABSE Group na 8771-3501 kung nabiktima kayo ng masasamang loob. Mahigpit daw ang security checks kapag nagdagsaan ng mga pasahero, kaya payo ng mga opisyal pumunta sa airport ilang oras bago ang inyong flight para may sapat na oras para sa pagdadaan ng proseso. Huwag na rin magdala ng mga ipinagbabawal na kagamitan tulad ng mga kutsilyo at bala. Hindi raw kasi bababa sa 5 ang nakukumpiska ng bala sa airport araw-araw dahil ginagamit itong agimat ng ilan. Ang sabi nila, ito raw ay pangontra sa mga masamang espiritu. Lang, siyempre, pagka nakitahan ka nitong bala, ang SOP namin dito, of course, we will be subject for a rigid search. Pinabulaanan rin ng Manila International Airport Authority ang nilabas sa website na sleepinginairports.com na ang NAIA Terminal 1 na isa sa worst airport sa buong mundo dahil raw sa mga nanunuhol at maduduming CR. Marami na raw silang binago kasama na ang pagpapaayos ng mga palikuran ngayon. Pinunsuhan din namin ng ilang pasahero sa airport kanina kaugnay ng nasabing issue. It was very, very clean indeed, and it smelled clean as well. The toilet was clean and the wash basin, yes. Okay lang. Wala kang problema. Mel, inaasahan daw na dadagsa ang mga tao simula sa Holy Wednesday at magpapatuloy daw ito hanggang magsibalikan ng mga nagbakasyon sa Martes pagkatapos ng Holy Week. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jamsi Sante. Mga kapuso, ay handa nyo na po ang inyong mga bulsa. Ngayon pa lang po, mahal na ang isda at gulay. At lalo pa raw tataas ang presyo ng mga yan habang papalapit ang Semana Santa. Nakatutok si Susan Enriquez. Live pa rin po ito mula sa lungsod ng Quezon. Susan? Mike, gaya na inaasahan, nagsimula nang tumaas ang presyo ng ilang bilihin gaya ng isda at gulay habang papalapit ang Semana Santa. Pero bukod sa pagtaas ng presyo nito dahil sa nalalapit na Semana Santa, mas malaki raw ang itataas ngayon dahil sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang Cloverleaf Market ang isa sa bagsakan ng mga paninda dito sa Metro Manila. Dinarayo nga ito dahil mas mura raw ang presyo rito kumpara sa ibang palengke. Ang mga nagtitinda rito umaaray na rin daw sa taas ng presyo. Nag-umpisa raw nagmahal ang mga paninda nila mula nang sunod-sunod na nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo pati na ibang gastos tulad ng toll. Oo, sa gasolina. Yan ang ano nila gasolina. Siyempre, nanggagaling pa ng Bagyo. O, di ba, ang layo. Tapos yung binabayaran pa nila sa toll fee. Tapos yung mga nangungutong pa sa karsada. Ang presyo ngayon ng gulay gaya ng repolyo, broccoli, cauliflower, Baguio beans at sisaro, 40 pesos lang ang bawat kilo. Pero bago mag-Semana Santa, baka raw tumaas ang presyo nito ng hanggang 20 pesos kada kilo. Inaasahan na rin ang pagtaas sa presyo ng isda na sadyang mabili kapag Semana Santa tulad ng galunggong, dalagang bukid, alumahan, tulingan at hasa-hasa. Kung ang presyo ngayon ay wala pang 100 pesos kada kilo, aabot daw ang isang kilo nito sa mahigit 100 pesos. Habang ang presyo ng tilapia at bangus ay malamang tumaas ng 20 pesos kada kilo dahil depende sa laki ang presyo nito. Bawal daw yung baboy, yung mga ganyan. Talagang isda sila. Kaya tinatasan din nila ang isda. Mataas din sa kuha namin sa punduan. Wala raw magagawa ang mga nagtitinda ng isda at gulay kundi itaas ang presyo ng kanilang paninda
Bukod daw kasi sa ayaw kumain ng karne ng baboy ng karamihan kapag Semana Santa, madalang din ang dating ng mga produkto dahil nagpapahinga ang mga nagde-deliver nito. At 100 po yan, magiging 120, ganyan. Oo, tumataas kasi wala ganong nagdadala rito eh. Kasi walang araw silang, mga siyempre tauhan nila na walang magpipitas. Sa Balintawak Market, bagsak presyo ang baboy na nasa 165 per kilo para sa liempo at 160 naman para sa kasim, pero mas mataas ang presyo nito sa Mega Q-Mart. Ang isang kilong liempo ay 190 samantalang ang laman ay 185. Pagkalipas ng Semana Santa, inaasahang bababa na rin naman ang presyo ng ilang bilihin gaya ng isda at gulay. Yun na nga lang, baka daw hindi na bumalik sa dating presyo dahil mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Mike? Paano yan, Susan? Hindi na tayo kilo-kilo, hindi na makayanan. Tingi-tingi na lang. Guhit-guhit na lang. Tingi-tingi at guhit-guhit na Yan ang tunay na namamalengke. Oo. At huwag kakalimutan tumawad. Kayo ng tumawad at bumili sa mga suki ninyo para makatawad kayo ng mas malaki. Yan. Maraming salamat, Susan Enriquez. Apektado na rin ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo ang presyo ng commercial rice. Muli namang iginiit ng National Food Authority na wala daw dapat ikabahala sa supply ng bigas sa bansa. Pero mas mainam daw kung tayo'y magtitipid. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa Quezon City. Julius! Mel, sa monitoring ng National Food Authority, piso kada kilo nang itinaas sa presyo ng commercial rice, bunsod ng serye ng oil price hike at posible pa raw itong masundan. Sapat man ang supply ng bigas, tuloy naman daw ang pagmahal ng krudo kaya apektado pa rin ang presyo nito. Noong Marso pa raw ipinatupad ng ilang rice trader ang piso kada kilong dagdag presyo. Posible pa raw itong masundan at umabot ng 2 piso kada kilong dagdag pag hindi naawat ang OPH. Huwag nating asahan na yung commercial sector, kasi profit motivated naman yan, kailangan kumita niyan, hindi babawiin yung karagdagang cost. Tumaas man ang presyo ng commercial rice sa merkado, isa ang tiniyak ng NFA. Sa ganang NFA naman, at least for the next 6 months, I will maintain the price at 27 pesos. No? Para yung mga mahihirap, laging may alternative sa NFA. Sa monitoring ng NFA, nasa pagitan ng 30 hanggang 35 pesos ang kilo ng commercial rice. Depende sa klase. Kaya ang tindang NFA ni Mang Rolando, halos hindi na raw pinapansin ng mga mamimili. Kasi NFA 27, so konti lang idadagdag mo sa commercial, 3 pesos o 2 pesos, makakabili ka ng commercial na bigas. Imbes na magmahal, nagmura pa raw ng 50 pesos kada sako ang ipinapasang commercial rice sa kanya. Siyempre, mga bagong ani, gusto nila ma-dispose agad para wag mangitim yung mga bagong ani. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, di pa raw gumagalaw ang presyo ng commercial rice. Ni wala nga raw babala sa mga nagtitinda ng bigas dito ang mga rice trader na magtataas sila ng presyo. Hindi pa po nagtataas. So magkano po kada sako? Kada sako, kapal lang po ito, mura lang po ito, 1,050. Kada sako? Opo. Kailan pa po presyo yun? Matagal na po, hindi pa rin nagbabago, dati na po yun. Kahit pa sapat ang supply ng bigas sa bansa, pinangangambahan daw ng NFA ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Kaya panukala ng NFA, dagdagan ng 300,000 metric ton ang may 860,000 metric ton ng rice import para sa taong ito. Bagamat walang dapat ikabahala sa ngayon, mas mainam pa rin daw kung magtitipid sa pagkonsumo ng bigas. Ewan ko kung pwede nga lamang Gusto ko ipagbawal yung unlimited rice Yung mga restaurant na unlimited rice. Kasi pag okay lang sana kung inuubos yung kanin. Ang problema, kukuha ng pagkadami-daming kanin tapos hindi naman uubusin, edi tapo na yon. Di pabor dito si Mang Boboy, na pirming pagod sa kanyang trabaho bilang tagakatay ng baboy sa palengke. Napapasarap ng kain, napaparami rin. Titipid mo ba yung sarili mo pag napapasarap ka kumain? Oo. So kahit po magtaas ang presyo ng kanin na binibili, okay lang po. Pero si Aling Rustica na may karinderya, siya na raw mismo ang nagsasabi sa mga customer na mag-half price muna, saka na lang magdagdag kung kulang. Meron nasasayang talaga kung minsan hindi nila nauubos. Kaya nga pag humihingi sila sa akin ng half price, binibigyan ko sila. Sa
Samantala, Mel, dito sa Kamuning Market nananatili pa ring stable ang presyo ng commercial rice. Katunayan, may mabibili pa nga ritong 29 pesos na kilo ng bigas. Marami raw kasing supply dahil harvest season. Pero pangamba ng ilang nagtitinda, posibleng sumipa ang presyo ng bigas sa Hunyo na simula na rin ng lean months. Panahon na baka ubos na raw ang inaning bigas. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Mga kapuso, posible pong mabawasan pa yung matatanggap na tulong ng mga jeepney at tricycle driver. Yan po yung sa programa ng gobyerno na ang pangalan po ay Pantawid Pasada. Kasi po, ibabawas pa sa pondo yung pagpapagawa ng mga smart card na ipamamahagi sa mga driver. Nakatutok si Maki Pulido. Mula sa inisyal na planong 500 million pesos, naging 450 million pesos na lang ang budget para sa Pantawid Pasada program ng Administrasyong Aquino. Pero ang inilaang budget na ito mukhang hindi buong-buong matatanggap ng mga driver ng jeep at tricycle. 11 million pesos kasi ang kakailanganin para sa imprenta ng mga smart card na ibibigay sa mga driver. Gagastusan pa ang pamamahagi ng mga smart card sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang pinakamalaking cost really is on the distribution. Kasi nationwide to, no? So we will have to move people, tapos you stay there for some time. 1,050 sana kada buwan na makukuha ng mga jeepney driver para sa Pantawid Pasada program. Sa mga tricycle driver naman, 150 pesos kada buwan. Dahil sa iba pang gastos na kukunin din mula sa pondo ng Pantawid Pasada, mababawasan pa ang tulong sa mga jeepney at tricycle driver. Kaya dismayado ang ilang transport group, lalo pat tumaas na naman ang presyo ng gasolina at diesel ngayong linggo. Kaya't direct subsidy ang panukala ng Pasang Mazda. Sa halip na tingi-tingiin ang pondo, gamitin ang malaking halaga para sa mga proyekto ng mga transport group. Sa computation namin, 22 liters sa loob ng isang buwan ang makukuha namin. Ngayon, tumaas kahapon, baka 18 liters na makuha namin. At baka sa susunod, tumaas na naman to. Pagkatapos, puro pitas-pitas pa dun sa mga allocated subsidy amount na 450 million, babawasan na naman yan. Hindi ko maintindihan, ano ho ba ito? Giit ng Department of Energy, ginagawa nila ng paraan para hanggat maaari, hindi na sa 450 million peso budget kukunin ng iba pang operational cost para sa smart card. Ang tinitinan lang namin na baka pwedeng isabay na dun sa ibang activities namin. So, ma-charge na yung ibang cost sa DOE and the other participating agencies. Yung cost of the card, but baka naman, kasi may nag-volunteer na to support. Sa mga terminal ng jeep ang inisyal na distribusyon ng mga smart card simula May 2. Ang mga driver o operator dapat may dalang ID, papeles ng prangkisa at registration, pati ang mismong jeep. Mali daw yung ginagawa namin na etong Pantawid Pasada kasi it's a form of subsidy. We agree with that po, but my problem is, paano habang hindi pa nag-a-adjust yung iba? Ipit na ipit po ang mga particularly the jeepney drivers. Pagkatapos ng big-time oil price hike kahapon, umaasa ang DOE, hindi agad ito masundan sa susunod na linggo. Ito'y kapag hindi na muling tumaas ang presyo ng krudo sa world market. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ngayon walang preno ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May nakikitang pangmatagalang solusyon si Pangulong Aquino, ang mga electric o e-tricycle. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang mga e-tricycle na ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino. Isa ito sa nakikitang long-term solution ng administrasyon para kahit papaano maibsan daw ang hirap sa publiko dahil sa sere ng pagtataas ng produktong petrolyo. Alternatibo raw ang mga e-tricycle na sa halip na gasolina, baterya ang magpapatakbo. 20 e-trikes ang turnover ng Pangulo sa pamalang lungsod ng Mandaluyong. Katulong ang Asian Development Bank, magiging bahagi ito ng pilot project para makita ang kaganda ng electric tricycles. Sa initial na trial run, sinabi ng mga tricycle driver, malaki ang katipiran ng e-trikes. 40 hanggang 50 piso lang daw kasi ang halaga ng pag-charge sa tricycle kada araw, kumpara sa gasolinang aabot ng 250 piso kada araw. Hindi mainitan yung driver at hindi maulanan. Diba? Tapos matipid pa siya. Yung 3 oras sa pagkakakarga ng kuryente ay halagang 45 pesos lang. Pagmamalaki naman ni Mandaluyong Mayor Bener Abalos dahil sa pagpapalaganap nila ng e-trike sa lungsod. Ang Mandaluyong lang ang pang-4 na lugar sa buong mundo na magkakaroon ng public battery charging station. After Houston, Seattle, Washington, and now Mandaluyong, Philippines. Kuryente po ang gamit nito.
hindi crudo o gasolina. Walang pollution, tahimik, at hindi nagagasta para sa pagbili ng gasolina. Kaya mas malaki ang kita. Bukod sa pagtitipid ng langis gamit ang mga e-trike, makakatulong ito sa pagpapababa ng polusyon. Problemang minanaraw ni Pangulong Aquino mula sa nakaraang administrasyon. Sa totoo lang po, marami tayong problema kailangan natin po gusto ko ibalita sa inyo. Ano ba ginagawa natin dyan? Marami yung sumisigaw, pulusok. Noong June 2010, ang tinayaraw sa ating figure ay 166. Halos doble ng normal number of particulates. Yung particulates, yung particular suspended in air, yun yung carbon na nilalakap natin, may iwas ba natin. Noong December 2010, napababa ng 133. Nitong January, naging 131. Yung pinakabago pong nagdatos ng February, 120 na po. Inihahanda na rin ang paglulunsad ng 20,000 electric tricycle sa buong bansa. Mangangailangan daw ito ng $1 bilyong sa loob ng 5 taon. Pero makakatipid umano ng 100,000 litro ng imported na langis kada araw. Rafi Tima, Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, sinabi na po ng Regional Wage Board, may sapat na basihan para itaas ang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ang dahilan, ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Tinitignan nila kung posible yang ihabol sa Mayo 1 ang araw ng paggawa. Nakatutok si John Consulta. July 2010 ang huli magbigay ng minimum wage hike sa mga manggagawang taga Metro Manila. Sa batas, dapat lumipas ang 1 taon mula nang ipatupad ang huling dagdag sahod bago magbigay ng isa pang dagdag sahod. Pero sa botohan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region, may supervening condition daw o sapat na basihan at dahilan para magkaroon na muli ng dagdag sweldo sa Metro Manila kahit hindi pa tapos ang 1-year moratorium. On record, you have about since January 12 times the price of oil has moved up. The prices of prime commodities, electricity, and other services. In terms of the sustained increases in the prices of basic commodities, then I think it can be very well established when it started and up to now. And I don't know the projections given by the DTI and the NEDA, how prolonged would be the projected increases. Magsasagawa ng pagdinig ang Wage Board para pag-usapan ang mga nakahaing petisyon para sa dagdag sahod. Tumaas ng 25 pesos ang sahod ng mga minimum wage earner sa Metro Manila noong July 1, 2010. Mula 367 pesos, naging 404 pesos ngayon. Ang mga manggagawa, abot tenga ang ngiti sa magandang balita. Masaya kasi madadagdagan yung kinikita ko, yung income ko, gano'n. Malaking tulong sa amin mga simple manggagawa. Masaya dahil madadagdagan yung sweldo namin. Pero kung hindi po makayanan ng employer namin at mawawalan din kami ng trabaho, siyempre masakit sa amin yun. Pero ang mga employer, tutol sa panibagong dagdag sweldo. Baka raw imbis na makatulong, baka lalo pang makasama ito. Every time there is a minimum wage increase, it psychologically impacts on the prices of basic commodities. Tumataas ang presyo ng bilihin dahil merong minimum wage increase. For me, it's timely na talagang mabigyan sila ng aumento. Pero on the employer side again, for me, ang aumento na dapat na maibigay natin sa mga employees natin ay yung tama lang. Kasi pag sumobra yung maibibigay for the employees, syempre, ang mga employers may hirapan din. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na walang epekto sa Pilipinas ang paglalagay sa pinakamataas na antas sa nuclear crisis sa Japan. Ayon sa PNRI, ang radiation leak mula sa Daiichi Nuclear Power Plant ay may epekto lamang sa loob ng 20 hanggang 30 kilometro sa palibot ng planta. Kaya nga sa lungsod ng Shinchi na ilang kilometro lang ang layo sa planta, itinatapon na lang ang libu-libong litro ng gatas na nakukuha sa mga alagang baka. Pinandidilig na lang nga ito sa lupa dito sa Pilipinas. Masusing sinusuri ang mga inaangkat na produkto mula sa Japan. Handa rin daw ang PNRI na i-monitor kung na-expose sa radiation ang mga Pilipinong uuwi galing Japan. Actually, yung hangin, di ba, yung plume
or the cloud of radiation was going to the east. So sabihin mo na Chernobyl type, tapos papunta pa dito nung our calculations showed na hindi naman walang safety impact. Dumaong kanina sa Maynila ang isang tinatawag na peace boat at bago bumalik sa Japan ang barko ay pinapangunan muna yon ng mga donasyon para sa mga biktima ng lindol at tsunami doon sa Japan. Nakatutok si Lia Manyalak. Malapiestang sinalubong ng mga Pinoy ang pagdaong ng peace boat. Kaya ang sakay nitong mahigit 700 Hapon hindi mapigil ang pagngiti at pagkaway. Nice city and very clean and people's welcome is Nice, very nice. Ang peace boat ay bahagi ng advokasya ng Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict o GPPAC, isang international non-government organization. We organize different friendship and exchange visits throughout travels around the world on board this passenger ship. Pero espesyal ang huling biyahe nilang ito sa Pilipinas bago bumalik ng Japan mamayang gabi. Nagpadala kasi ng 200 boxes ng relief donations ang Pilipinas para sa mga nabiktima ng lindol at tsunami sa Japan. Ibang klaseng pabaon naman ang personal na iniabot ng mag-inang Belyeza. 1,000 origami paper cranes na pinaghirapan nilang gawin mula pa noong March 15. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan, pinilit nila itong matapos para sa pagdating ng barko. Ang kasi, significance ng 1,000, the Japanese believe that if we hold 1,000 cranes, a wish will come true. We hope that this generation will not have to see a disaster of such massive scale, no? But we also don't want them to forget kasi yung lessons of the quake. Dahil hindi makapag-Ingles ang mga dumating na Hapon, sapat na ang mga ngiti nilang nagpaabot ng kanilang pasasalamat. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Sugar Shane Mosley, ibinida ang mga bentayan niya laban kay Manny Pacquiao. Si Pacman naman, dinumog ng mga tagahanga sa Wildcard Gym. Ang tawag po sa hayop ay blue whale, pinakamalaking hayop sa mundo. Ayan, namatan po sa Bohol sa isang pambihirang pagkakataon. Ilang taga-Boys Town na bigyan ng inspirasyon dahil sa football. Rebulto ni Padre Pio dun sa Milibis sa may Quezon City. Mahimala raw, tututukan natin ang mga balitang yan at marami pang iba sa pagpapatuloy ng 24 oras. Arestado ang mag-asawang iniinalang tulak o pusher ng droga. Yan po ay sa raid sa lungsod ng Pasay. Nakumpiska sa kanilang kinatayang 100,000 pisong halaga ng shabu. Si James Velasquez, Alerto 24. Bistado, sekreto ng isang aparador matapos masakote sa loob nito ang mag-asawang hinihinalang drug pusher. Sa loob kasi ng aparador may lagusan tungo sa isang silid kung saan nagtago ang mga suspect na matagal na minamanmanan ng mga pulis sa Layog Street, Barangay 2, Pasay City. Matapos makakuha ng search warrant, agad silang pinuntahan ng pulisya. Ayaw ron silang pagbuksan ng pinto ng mga suspect kaya puwersahan pinasok ng mga pulis ang bahay. Nakita namin may maliit na kwarto doon sila nakasiksik. Sa kasulok-sulukan ng lihim na silid, napansin ng mga pulis ang biyak na bahaging ito kung saan nakatago ang 15 gramo ng shabu na nakapaloob sa magkakahiwalay na sachet. 100,000 raw ang halaga nito. Isang gramo lumalabas na sa 8,000 pesos. So kung 15 grams yun times 15. Tumanggi magkomento ng mga suspect na maaaring makasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. James Velasquez, Alerto 24. Isang doktor na kamakailan lamang ay binigyan ng 6 na buwang taning dahil sa sakit sa atay ang matagumpay na naoperahan. Panoorin natin ang mga hirap at tagumpay na kanyang pinagdaanan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sino nga ba mag-aakalang ilang buwan lang ang nakalipas, tinaningan siyang mamatay sa loob ng 6 na buwan?
Siya si Dr. Julito Sabonido Jr. Nitong March 9 lang siya sumailalim sa liver transplant sa St. Luke's Medical Center. Maging kanyang mga doktor, nagulat daw sa bilis ng kanyang recovery. Napaka-remarkable yung recovery niya. So, after the transplant, 8 hours after, nagising na yung pasyente despite yung sa sedation. So, isa tong sign na talagang gumagana po yung bagong atay sa kanya. Patuloy ang kanyang therapy para lubusang gumaling. Tila nga malayong alaala na lang ang hirap na dinanas matapos matuklasan meron siyang end-stage liver disease. Kwento ni Sabonido, 1983 nang maturukan siya ng karayom na ginamit sa pasyenteng may hepatitis B. Dahil hindi niya ito pinansin, lumala ang kanyang sakit. Parang barkada ko. Oo. Oh, Jesus, ano ba ito? Ibinibigyan mo na akong ganito. Anong gusto mo? Mawala na ako o hindi? Pero yung signs, mafe-feel mo yung signs na, okay, you go for transplant. 36 na doktor ang nagtulong-tulong para sa 12 oras na operasyon. Ang kakaiba nito sa kidney transplant, mas maraming structures na pinagkakabit-kabit. Doon sa living donor liver transplant, isang buhay na kamag-anak o buhay na tao, tinatapyas natin yung atay. No? Yung kalahati o 70% ibinibigay natin doon sa pasyente at yung 30% yun yung naiiwan sa nagdo-donate. Doon sa deceased donor, kinukuha natin yung buong atay. Ang operasyong ito nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Halagang pinagtulungan ng St. Luke's, PCSO, mga kamag-anak at kaibigan ni Sabonido. Yun nga lang, kailangan pang uminom ng gamot ni Sabonido ng 3 buwan sa halagang 2,500 pesos kada araw. Pero desidido raw siyang mabuhay para maging inspirasyon sa mga liver patient. Ayon sa mga doktor, kadalasan walang palatandaan ng sakit sa atay kaya mahalagang magpatingin sa doktor. Iwasan ang alcohol o pag-inom ng alak. Yan ay mas nakakasama sa ating atay. Kadalasan kapag may naramdaman ng isang pasyenteng mayroong chronic liver disease, nasa malalang status na, magpa-konsulta, magpa-ultrasound. Tiniyak naman ng St. Luke's na mahigpit nilang sinusunod ang regulasyon ng DOH sa organ donation para hindi makalusot ang mga taong gusto lang pagkakitaan ang kanilang atay. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sikat ang larong football ngayon dahil sa Philippine Ascals. Ang larong ito rin na nagbibigay inspirasyon at pag-asa ngayon sa ilang kabataan. Gaya ng mga nasa Boys Town. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Sa pamamagitan ng sports, nakakalimutan ng mga batang ito sa Manila Boys Town ang kalungkutan ng katotohanan ng napabayaan na sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa football program ng Bahay Ampunan ito at sa pakikipagtulungan ng Homeless World Cup program ng Philippine Street Soccer, di lang football ang natututunan ng mga kabataan dito, kundi maging tamang pakikitungo na ang pundasyon ay disiplina at pakikipagkapwa. Sabi ko, ibang partner kada sipol. Huwag titigit sa isang partner lang. Si Bert Senes, na pinagmalupitan ng kanyang ama, unti-unti na raw na ibabalik ang kumpiyansa sa sarili mula na maglaro ng football. Yung football po mahalaga po sa akin kasi dito po na nahuhubog ko po yung sarili ko na nalalaman ko po na kung kaya ko po ba makilubilo sa ibang tao o kaya ko po ba makipaglaro sa ibang tao. Sa dami ng natutunan ni Bert, napansin na rin ang kanyang pagpupursige ng mga namamahala ng kupunan para sa Homeless World Cup. Naniniwala silang mapapakinabangan ang tapang at kasipagan ni Bert na hanggang sa ngayon ay hindi pa muling nakikita ang kanyang mga kaanak. Dito po, sabi po ng coach ko, habang may pag-asa may buhay pa po. Parang sa soccer po, hanggat hindi pa po natatapos yung buhay, parang... Yung laban hindi pa natatapos? Opo, hindi pa po natatapos yung laban. May pag-asa po. Try and try po hanggang makuha po yung makakamit. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Manny Pacquiao, tinungog ng fans sa Wild Card Gym. Si Sugar Shane Mosley naman, ibinida ang mga bentay niya laban kay Pacman. Pinakamalaking hayop sa buong mundo, namataan sa lalawigan ng Bohol. Rebulto ni Padre Pio sa lungsod ng Quezon, nagmimilagro raw. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.
Ang time out na ito ay hatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water, the official bottled water for Philippine Olympic athletes. Nagpasiklaban sa Grand Coronation Night ang mga kandidata ng Miss Bikini Philippines 2011. Silipin yan sa chika ni Nelson Canlas. Nagpaseksihan ang 27 kandidata sa Grand Coronation Night ng Miss Bikini Philippines 2011 sa Resorts World Manila kagabi. Bawat kandidata, kinilatis ang figura. Ganda ng mukha. Galing sa pagdala ng evening gown. Nagmapili ang top 10, lalo nang tumindi ang kompetisyon. Sumailalim ang finalists sa masusing pagtatanong ng mga judges. Nasubok ang kanilang confidence, intelligence, and personality. For me, having a young heart, being blessed with beauty and healthy body, I can encourage people around me to have a healthy lifestyle. Good evening, everyone. I can inspire the youth of today through joining here in Miss Bikini Philippines 2011, which advocate the slimming, health, fitness, and beauty that can inspire other people to be more concerned of their health and to have a healthy lifestyle. That's it all. Thank you. Sa huli, ang 23-year-old na si Claudette de los Reyes ang itinanghal bilang Miss Bikini Philippines 2011. I'm very much overwhelmed, but I know that I have to prepare myself for the pageant in China and to perform all my obligations well. Nagkamit si Claudette ng umaabot sa ₱500,000 in prizes. Siya rin ang kakatawan sa bansa sa Miss Bikini International 2011 sa Hunyo na gaganapin sa China. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Up next, Justin Bieber napikon sa mga paparazzi na bumubuntot sa kanya sa Israel. Tutukan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa mga silid-aralan, nagsisimulang mabuo ang pangarap ng bawat bata. Ngunit hanggang ngayon, malaki pa rin ang kakulangan natin sa mga classroom. Sa dami ng pangangailangan, kahit nga ang pamahalaan ay nahihirapan. Ngunit, bukas ang pagkakataon sa lahat na tumulong. Kasabay ng paglobo ng populasyon, ang paglaki ng pangangailangan sa mga classroom. Kasi ilang years na yan dahil nga masyadong limited yung budget ng DepEd, hindi naman lahat ng budget na nakukuha namin, lahat dinadala dun sa classroom. May ilan nang tumugon sa pangangailangan na ito. Tulad ng Mariwasa Siam Ceramics na nagbigay ng smart board at tiles para sa kisame at sahig ng itatayong classrooms ng Kapuso Foundation. Ang Ho Cheng Philippines Corporation naman nagkaloob ng mga bathroom fixtures para sa CR ng mga silid-aralan. Ang mga dabarkads natin sa Itbulaga nakiisa na rin sa pagtulong. Tao ba to? Lugar? Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay? Mga Dabarkads, iniimbitahan po namin kayo. Pumunta sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay Sa April 15 to 17, 2011. Sa World Trade Center, Hall B. Magkita-kita tayo dyan. Siyempre, hindi rin sila pahuhuli sa pagdodonate ng kanilang mga damit at gamit. Nangunguna na riyan si Joey De Leon. Ito, siguro nagamit ko to sandali lang para eksaktong personalized. Lalagyan ko ng ano ko. Mga siguro 5 million to. Hindi naman nagpatalo si Pia Guanyo. Eto, tandang-tanda ko. Sinuot ko to sa isang show ng Eat Bulaga sa Abu Dhabi. Kinailangan ko magsuot ng mahabang damit sa Abu Dhabi dahil conservative yung mga tao doon. At gulat na gulat yung mga Dabarkads sa outfit kong yun dahil never pa nila ako nakita. So covered in my whole life. Talaga namang patuloy na dumarami ang sumusuporta para makapagpatayo pa tayo ng mas maraming paaralan.
Ikaw, gusto mo bang tumulong? Mag-shopping ka na sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay. First day pa lang, doon na kayo. First hour. See you there! Sa lahat ng mga tumulong at sa ating Dabarkad sa Itbulaga, maraming salamat sa inyong suporta at para naman sa mga kasamahan natin sa industriya, bukas pa rin po ang GMA Kapuso Foundation para sa inyong mga damit at mga gamit para sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay hanggang ngayong Biyernes. Magsadya lamang po sa aming tanggapan. Para naman sa inyong donations, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Kilala po ang lalawigan ng Benguet sa matataas nilang mga bundok. Pero alam nyo ba mga kapuso, meron din palang resort doon sa Benguet. Dinarayo po ng mga mahilig mag-swimming. Narito po ang pagtutok ni Bernadette Reyes. Masukal ang daan patungong Itogon, Benguet. Kailangang listo sa palikulikong daan. Pero sa dulo ng halos 1 oras na biyahe mula Baguio, tatamba ng malaparaisong bakasyunan. Ang mga bata, enjoy magtapisaw sa mga kiddie pool. Ang ibang pool na pambata, may slide pa. Kung gusto namang mas may challenge, may mas malalalim na pool. Dito napili ng balikbayan ng Silita Willis magbakasyon kasama ang mga kamag-anak. Mas maganda kasi dito eh. Oo, at saka every year pupunta kami dito. Every year ini-improve pa nila. Ito yung tinatawag na hot tub, kaiba sa hot spring, temperature control ang tubig dito. Kaya depende sa request ng customer, maaaring taasan o babaan yung temperatura. Dito nagbabad si Frendo Baldo na bumiyahe pa ng 7 oras mula Mountain Province para ilublob ang nananakit na kasukasuan. Parang mag-i-stem para maalis yung mga yung kagaya ng may arthritis, maalis. Ang taga-Maynilang si Joshua Tauli at mga barkadang Tubong Baguio, dito rin ang tungo. Pwedeng magluto sa resort, kaya naman bit-bit nila ang mga kakataying manok. Ano tong manok na to? Ito po yung ipipinikpikan namin. So ito yung kakainin namin for lunch. Maging ang mga chikiting, enjoy din. Masaya po kasi maraming pool. May slide at saka po pwede ka po makapaglaro kahit Sa entrance fee na 20 pesos para sa mga bata at 30 pesos sa mga matatanda. Pwede na mag-swimming maghapon. Everyday po namin tinitrain yung pool namin every 5 o'clock in the afternoons para po kinabukasan always clean po and assure na malinis po talaga yung pool. Mahigit na 15 resort ang mapagpipilian nyo dito sa poblasyon Itogon, Benguet. Kaya kahit na isang buong barangay pa kayo magpunta dito, tiyak na meron kayo mapupwestuhan at ma-enjoy nyo ang summer. Mula rito sa Itogon, Benguet, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Abangan, dambuhalang eroplano sa New York. Pinangga ang isang maliit na eroplano. Sa isang pagbihirang pagkakataon, blue whale na mataan sa Bohol. Ang rebulto ni Padre Pio sa Quezon City, nagmimilagro daw? Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras. Moisturizing? Yan ang simula na. Balita mula sa Amerika, bumangga ang isang malaking eroplano sa isang maliit na eroplano sa JFK Airport sa New York. Sa amateur video, kitang-kita kung paano nasagi ng Air France passenger jet ang maliit na Delta plane. Ang bumangga ay isa pong Airbus Super Jumbo na itinuturing na pinakamalaking jetliner sa buong mundo. Agad in-impound ang malaking eroplano para sa investigasyon. Wala naman nasaktan sa naturang insidente. Isang dambuhalang blue whale na may habang 80 talampakan ang namataan sa Bohol ng expedition team ng programang Born to be Wild. Isang pambirang pagkakataon ito na makita sa Pilipinas ang pinakamalaking hayop sa buong mundo. Nakatutok si Doc Ferg Verso.
Palaki ng palaki ang mga nakikitang hayop ng aming expedition team. Noong nakaraang Miyerkules, mga dolphin ang aming nakita. Ngunit di inaasahan, ang huli naming dadatnan ay ang pinakamalaking hayop sa balat ng lupa. Siguro we were able to prepare for mga 5 minutes, nasa bangka kami lahat. And then in 5 minutes time, nandun kami sa location kung saan sinabi na nandun daw yung butanding. Pagdating namin doon, nakita namin, sabi ko doon sa cameraman ko, hindi butanding yan. Ayan, pababa! Yun, focus na lang doon. So sabi namin, hindi butanding to, balyena itong nakikita natin. Siguro mga 100 meters away from us, ayun. Blue whale yung nakita namin. It's one of the biggest whales na pwede natin makita dito sa Pilipinas. Yung movement niya kasi very graceful from the surface, glow, and then dorsal fin, pababa. It was really amazing. Unang pinakita nito ang kanyang blow at paghinga sa ibabaw ng tubig. Maya-maya naman ang kanyang dorsal o likod, habang ito ay naglalag o nananatili sa ibabaw. Hanggang sumisid ito at ipinakita ang kanyang fluke o buntot. Umaabot sa 30 metro o mahigit 2 bus ang haba ng blue whale. It's very rare. Blue whales have been seen in the Bohol Sea only 3 times in the last 10 years. We're not sure because we've never done a proper study about the behavior of blue whales here, but we think they come here for food. So what you witnessed was feeding behavior. Abangan ang buong detalye sa Born to be Wild. Ako sa Doc Fritz Resio para sa 24 Oras. Ipinagmalaki ni Sugar Shane Mosley ang kanyang mga bentahe raw sa laban nila ni Manny Pacquiao. Nananatili namang kampante ang pambansang kamao na patuloy na dinudumog ng mga fans sa kanyang ensayo sa Wild Card Gym sa LA. Nakatutok si Chino Trinidad. Mistulang tourist attraction ng Wild Card Gym sa Los Angeles, California tuwing nag-iinsayo ron ang A-Division World Champion na si Congressman Manny Pacquiao. Ang Pinoy fan na ito baka man naka-wheelchair. Nagbiyahe pa raw ng 3 oras para magpapirma ng gloves kay Pacman. Hopefully to be signed by Manny. Hindi lamang mga Pinoy sa Amerika ang dumarayo sa gym, kundi mga foreigner. If I can get it signed, I'm hoping. 2 days, I struck that already. Ang babaeng ito, umalik pa kay Pacman. Maging mga batang kano, iniidolo na rin ang Filipino boxing pride. I see him. Do you like Manny? Do you like Manny? He's asking you. Yes. Why? Why? Why do you like Manny? Because he's a good boxer. Ang makakalaban naman ni Pacman ay si Sugar Shane Mosley, todo rin ang paghahanda sa Big Bear Boxing Gym sa California. I'm in great shape and I'm looking forward to this event, Pacquiao. You know, I'm just excited to be in there and make history. At ipinagmamalaki niya ang kanyang mga labang kay Pacman. I got many advantages. I think the size, I have advantage of reach. I do have good punching power, and my speed is probably better than all the guys that he fought. Sinagot naman ang Amerikano boksingero ang sinasabi ng ilan na madaling kalaban lang si Mosley para kay Pacman. Hopefully Pacquiao doesn't believe that. I know he doesn't. But if he does, he's in trouble. I'd like to invite all the Filipino people out there in the Philippines to watch this fight May 7th. Chino Trinidad, nakatutok, 24 Oras. Susunod. Yang agila na yan, ipinalanga o ipinangalan kay Vice Presidente Jojo Marbinay. Rebulto ni Padre Pio sa Quezon City, mahimala raw. Hindi natin yan tatantanang sa pagpapatuloy ng 24 oras. Mga kapuso, kawawa pong sinapit ng isang batang 3 taong gulang sa Agonoy, lalawigan ng Davao del Sur. Lumabas po sa investigasyon na ang bata ay biniyag o hinostage at napatay ng sarili niyang ama nitong Lunes.
Nagalit daw kasi ang suspect sa kanyang kinakasama dahil duda niya hindi siya ang ama ng bata. Aminado ang suspect sa krimen. Sinabi pa niyang minolestya niya rin daw ang bata. Magkahalong hinagpis at galik ang nararamdaman ngayon ng ina ng biktima. Tuloy raw ang kaso laban sa suspect. Marami pong debotong dumarayo ngayon sa isang kapilya ni Saint Pio, dating kilala sa pangalang Padre Pio, sa lungsod ng Quezon. Marami na raw kasing nakaranas na milagro matapos magdasal sa kapilyang iyon. Narito pong pagtutok ni Jamie Santos. Sa gitna ng kaabalahan ng syudad at makabagong panahon, isang kapilya sa Quezon City ang dinadayo ng mga deboto. Ang St. Pio of Pietrelcina Chapel ipinangalan sa santong mas kilala bilang Padre Pio. Nakapaskil ang mga sulat na ito galing sa mga debotong natulungan daw ni Padre Pio. May nagpapasalamat sa pagaling ng kanyang breast cancer matapos daw magdasal doon. Nabiyayaan naman ng munting anghel ang mag-asawang matagal nang di magkaanak matapos silang magnovena ng 9 na araw kay St. Pio. Maging si Ramon Rodriguez na tumatayong chairman ng Philippine Center for St. Pio of Pietrelcina Incorporated, nakaranas daw ng himala. Many years, binibigyan ako ng mga medication ng doktor, pero wala naman nangyayari. Gumagaling sa kanyang yung pagdadasal nila. May nakapagkwento pa raw sa kanya isang grupo ng babae na nagpunta isang gabi para magdasal, 2 paring banyaga daw ang nagmimisa noon. Nang bumalik sila, namukhaan daw nilang 2 paring nagmimisa noon sa isang litrato. Kamukha raw ni na Padre Pio at St. Francis of Assisi. Yung statue niya raw, mas maliit, payat yung mukha, parang patulis na ganun yung mukha. Si Padre Pio ay pinanganak noong May 25, 1897 sa Italy. Isa siya sa mga nagkaroon ng tinatawag na stigmata, mga sugat sa kanyang kamay tulad ng sugat na tinamo ni Hesukristo nang ipako siya sa krus. Naipakita pa sa amin ni Rodriguez ang mga telang may bahid ng dugo na ginamit panlinis ng sugat ni Padre Pio. Namatay siya noong 1968 at noong 1999, idineklara siyang isang santo. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Justin Bieber nainis nga ba sa mga paparazzi? At Solen Yusaf kinabahan sa unang araw ng shooting ng Temptation Island. Tutok lang dito sa 24 Oras. Nag-sponsor na isang Philippine Eagle sa Davao, si Vice President Jejomar Binay. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, 125,000 pisong donasyon kada taon ay binibigay ni Binay para sa sponsorship na ito. Pinangalan ng Scout Binay ang Agila. Si Binay lamang daw ang opisyal ng gobyerno na nag-sponsor ng Philippine Eagle. Chika Minute! Nainis ang teen pop heartthrob na si Justin Bieber sa mga paparazzi. Nasa Israel noon si Justin at sa kanyang tweet, nagpapasalamat siya at nakarating siya sa Holy Land. Pero napikon siya sa mga paparazzi na tila ayaw siyang lubayan. Okay lang daw siyang kunan ng litrato, pero wag naman daw sa sagradong lugar. Kaya si Justin, imbis na maglibot, nanatili na lang sa hotel. Tila nagpatutsyada pa sa mga paparazzi. Ang fans ni Justin, sinikap naman siyang pasayahin sa Twitter. Nagsimula na po ang shooting para sa remake ng pelikulang Temptation Island. Bakit kaya kinabahan si Solen Yusaf? Makichika kay Nelson Canlas. Inamin ni Solen Yusaf na kabado siya sa first day shoot ng Temptation Island. Medyo nahasa na raw siya nang magkaroon ng supporting role sa My Valentine Girls. Pero iba raw ang pakiramdam kapag isa ka sa mga main characters. I'm so happy. I watched it mga 7 times na. Pero dati mga 2 years ago I watched it before. Tapos now, The original version. so every night I'm free I try to watch it para I can like relate to it. Noong unay medyo naiilang daw siya kay Deborah Soon, isa sa mga gumanap sa original version ng pelikula. Yeah, she's a very good actress. Plus, she's the original, so she can compare me to Bambi. So, parang, she hasn't really said anything yet, but sana naman she like it. Yeah, very supportive. She helps me also with the, like, my mga reactions and everything. Para naman kay Deborah, proud siyang i-remake ang pelikulang pinagbidahan niya 30 years ago. Tuwang-tuwa rin siya na si Rufa May Quinto ang gaganap sa role niya dati. Kumpiyansa raw siyang magiging magaling ang pagganap dito ng komedyana.
Alam mo naman yung personality ni Rufa May. Sa tingin mo, magagawa niyo naman? Yes, definitely, yes. I'm sure kayang-kaya yun. Ano lang, mga sa chicken lang sa kanya, sigurado. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. That's it for Chika Minute. Tutuloy bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Nagsampa ng kasong libel ang mga magulang ng batang naabuso umano sa programang Winning Willie sa TV5. Ang kanilang kinasuhan ay ang clinical psychologist na si Maria Lourdes Carandang na naghain ng reklamong child abuse sa Commission on Human Rights at sa MTRCB laban kay Willie Revillame. Unang tinukoy ni Carandang ang pagpapasayaw ng alamacho dancer sa 6 na taong gulang na bata. Kinasuhan din ng mga magulang sina Froilan Grate at John Silva na kapwa nagpakalat daw ng paninira sa kanila sa internet. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ni Carandang gamit ang telepono at email pero wala pa po siyang sagot. Sa kabilang dako naman po, hindi daw natitinag sina Froilan Grate at John Silva sa kasong isinampa ng mga magulang ng batang sentro ng debate nga ngayon ay napakainit. Ito po ay yung batang inilabas doon sa programang Willie Revillame sa TV5. Ayon kay Grate, posibleng sinisindak lang sila para sila manahimik. Pero naniniwala raw siyang nasa panig sila ng katotohanan kaya hindi siya natatakot. Handa raw siyang harapin ang kaso. Paniwala naman ni Silva, ginagamit lang umano ng TV5 ang mga magulang ng bata. Desperadong akbang daw yan para makuha ang simpatiya ng publiko. At yan po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.